Nakapanayan po ang presidente ng Government Service Insurance System, GSIS, ang kanila pong presidente, si Ginoong Vic Veloso. President Vic, napapanood po kayo sa Net25, napapakinggan po sa Radyo Agila, live din po sa aming mga social media account. Ako po si Jen, kasama po si Nelson. Mr. President, magandang hapon po. Magandang hapon po, Ginoong Jen, Ginoong Nelson, at sa lahat po na inyong tagapakinig. Yan. Jen na lang po, tsaka Nelson, sir. Masyado tayong formal. Baka akala... Una po, kamusta muna kayo, President Vic? Abay, ako po'y tutok. Ang dami po natin inaasikas. Paano namin aayos yung iba nating mga opportunities to be able to help our members. Nakipag-meeting po tayo sa Dole kanina, para po magkaroon ng magandang reaction o paano kami mas mapapabilis doon sa kanilang personal accident insurance. Kaya magaling po para maramdaman ng mga membro natin kasi tama rin po yung mga stakeholders. Alam po ninyo, pag ikaw ay may claim, hindi dapat sa matagal at sasabi ka po ano mga papel. Kaya sabi ko sa team, ito tayo, paano natin mapapabilis ito at hindi na masyadong mahihirapan na magtinituon ng personal accident insurance nila. So, dyan po tayo nakatuon ng pansin. Opo, naku, tama-tama. Sa ngayon ho ba, sa estimate nyo, mga gaano na karami ang miyembro ng GSIS, ng mga empleyado po ng gobyerno, President? 2.1 million active members po tayo. So, marami-rami na ho pala, no? Ganyan na. At mga gaano na po ang asset ng GSIS, sir? By 1.92 trillion na po ang asset under management po natin. 1.92 trillion po, ha? Trillion, hindi po billion. Trillion, hindi po. Nung pumasok po tayo noong July, nasa 1.53 po yan. So, naibig po muna mga 400 billion na rin po ang nailaki ng pondo. So, palaki po, hindi ho pala palugin, ho? Hindi po. Alam mo rin, yan nga ang aking puro-puro. Saan nakuha yung meron pang kinakalat na fake news na 8 billion daw. Nahanap namin isang talaan namin, wala akong 8.8. Ang nasa talaan ng GSIS, simula po nitong taon na to hanggang Agosto 2025, kumita na ho tayo ng 100 billion. So, yan po ang official na numbers. Kaya po nagtatakat may mga nagkakalat po ng fake news. Kaya akin pong gustong banggitin, lalo na po sa ating mga miyembro na baka nadadala agad ng fake news na ang inyo pong GSIS ay matatag. Tayo po ay masusing, nag-review kung saan tayo pwede mag-invest. Meron po tayong kaukulang research at tayo ay we follow the basic principles of making sure the principal is protected. Opo. We have good returns and there's also liquidity. Alam po niyo ba, Ginoong Nelson at Ginoong Jen, no? 72% ng pera ng GSIS ay risk-free. Ang ibig po sabihin niyo, yung government securities guaranteed by the Republic of the Philippines. May higit 40% ng pondo namin hanggang at mahigit 20% are loan to members. Ito are secured by the retirement of the members and the balance is in real estate. 19% po nasa equities. Ayan po ang talaan po namin. Mabuti po nabanggit niya, President Vic, kasi po, alam nyo, ilang mga dating trustee po nagpahayag ng matinding pag-aalaala sa paraan po ng pamumuhunan at pamamalakad sa GSIS sa inyo pong estilo, Mr. President. Alam mo, Brad, nagdududa ako, totoo nga ba yan? Kasi hindi wala pa ako nakikita ng official na pinadala nila, tulad sa akin, o sapagkat alam po niyo, dito po sa organisasyon namin, at kahit ano pong organisasyon, pong kusing hindi po tayo makakagalaw nang walang kaukulang approval. So, yun ang ibig sabihin niya. Lahat po yan dumadaan sa approval ng board. O merong kung yung within may authority na dumadaan sa board-approved manual of modified signing authority o kaya pagka hindi po pumapasok po dyan,
umaakyat sa different committees at umaakyat po sa kanila. Yun nga mo talaan natin na sinasabi natin 72% are in risk-free investment. Hindi ko sabihin yan, talagang matatag po. Kaya yung ganyan hong pamamahayag, nagdududa ho kung totoong nanggaling mo sa kanila sapagkat they're part and parcel of the discussions along the way. Hindi ho tayo makapaggawa ng aksyon dito nang hindi po nalalaman ng iba nating kasamahan. Alam po ninyo, this is not a one-man team. I have a management team. Sila po nag-i-study, sila nagre-research, o inaakyat ko sa different committees yan. Tapos yan, aakyat sa board committee yan. Tapos aakyat po sa lisman board. Kaya, yun po yung tinatawag po nating baka mamaya, nabibigyan tayo ng informasyon. Lalo na ho ngayon, napakadaming mga fake news. Duda po kung totoong nanggaling ho sa kanila yan. Kasi ito po mga binabanggit nila, mayroon daw po mga investment na para bagang bihado po ang pondo ng GSIS. Halimbawa daw po yung binabanggit nilang stocks at saka sa real estate na sabi nila, hindi ba delikado ang pera ng miyembro sa ganito pong investment, President Wick? Alam po ninyo, ang stock market, totoo po, nagiging volatile po yan. Ngunit, kaya po ang ating risk assessment pagdating po sa stock ay 19% lamang ang nilalagay natin dyan. At napakalaking porsyento na doon sa risk-free investments. So pag ang market mo, katulad ngayon, meron pong mga global challenges. Meron din po tayo mga political noise locally na apektuhan mo ang stock market. Ngunit hindi ko nangangahulugan niya na nalulugi ho yung investment sa stocks. Nalugi yung kumpanya. Ang ibig kong sabihin niya, ikaw kasi nag-i-invest ka sa kumpanya. And when you invest in a company, it's in the long run. Sige po, sa kwento po. Real estate, kasi ito sa real estate. Yung po mga real estate ng GSIS, kaya nga ho, itong ating mga investment po dyan, tinawag natin risk-free. Kaya pagka nakasita tayo, napapaghanap tayo lang talagang makikita natin na will be beneficial to the fund and will make sure that it's properly priced, it's properly valued, and we can invest properly. Medyo kulang daw po, President Wick, doon sa transparency. Ito ho mga investment na ito, kinukonsulta niyo ho ba yung mga trustees, particular na po yung mga kumontra sa inyo, para sila man siguro ay malinawan po sa mga investment na ito? Ay, naku po. Sobrang transparent po ang proseso po namin. As a matter of fact, nagkakaroon na nga ho ng confusion. Ano bang linya ng management at saka ng board. So sobrang transparent po ng management team po. Kaya I think those kind of statements may not necessarily be accurate. Ang inyo pong management team po dito, lahat po ng ginagawa namin, hindi pwedeng ikaw lang nakakaalam o hindi malalaman sapagkat yan po, pagkalimbawa, within our limits, pumapasok po yun sa mga report. Mababasa po ng Risk Oversight Committee yan. Mababasa rin po ng board yan. Re-represent po sa board. Kaya na po yan ang sinasabi ko. Alam po ninyo, before you join any organization, there's a training for corporate directorships. I've run two financial institutions before. I was the chief executive of a foreign bank in the Philippines, the chief executive of a local bank. And I was also the president of the Bankers Association of the Philippines. We are always guided by proper governance of making sure that there is transparency, that we follow rules that have been set, and be able to ensure that everybody gets to understand what business we're getting into. So all of those things are really very surprising and very perplexing. These indeed were accurate. Opo.
Mr. President, si Nelson po. Nelson? Sa tingin po ninyo, bakit nagkakaroon ng ganitong mga akusasyon, aligasyon? May motibo po ba, sir? Ako, Ginoong Nelson, hindi na po mag-speculate sa mga motibo. Aha. Ang gusto ko nila po, magpo-focus po tayo sa trabaho, paghanap po ng bagong oportunidad para tayo makatulong sa ating mga miyembro. Kasunod halimbawa, ng ginawa doon program na ating pong ginawa. Nakikinig tayo, dumadalaw tayo sa mga probinsya, nakikipag-usap tayo sa mga miyembro. Inaalam natin paano kami nakakatulong sa inyo. Sinabi nila sa amin. Kasi po sir, yung ATM card po, I haven't seen it for years. It has been bond o nakasanla sa mga launchers. Paano nyo kami matutulungan? Kaya ginawa ko kami na ginawa ng program. Natutuwa po ako na may bit siguro lang 400 billion na ang ating outstanding simula nung nilaunch po natin to ng 2023. Alam mo niyo ba yung bibigay tayo ng napakababang interest sa mga miyembro ng GSIS? 6% sa mga personal loans po nila. Yan po ay isang bagay na kami natutuwa. Yung mga foreclosed properties ng GSIS, when the GSIS used to support housing developers and experienced a challenging time during the Asian financial crisis in 97. Imbis na bantayan doon natin, lagyan ng security guard, sabi doon natin, release with option to buy. So ngayon po, ano nangyari? Ay, para po nangungupahan at meron ako kami bagong programa sapagkat makinig kami sa mga miyembro, wala akong kami pang down payment, anong problema nun. Kasi sabi ko, management fee, narinig nyo, gawa natin ng programa, rent to own, walang down payment. O yan po, pinipigay sa ating mga miyembro sa GSIS para magkaroon po sila ng dignity to have their own house. At naiiyak nga ako pag naririnig ko yung isang government employee. Sabihin ba naman sa akin, alam po rin yun, malapit na ho ako mag-retire, nung wala pa ho akong bahay. Sabi ko, hindi dapat nangyayari po sa mga government employees natin. So, doon po tayo naka-focus. Ang akin po, this is I approach this professionally. So, mag-speculate, anong gusto kong gawin, or what, hindi na ako mag-speculate. I'm not a politician. I've been a banker for close to 14 years. And this is where I'm going to put my focus in. So I'll be able to transfer the technology, what I'm able to learn from the banking sector. I'll be able to transfer. So eventually, may dagdag nila sa kanilang encyclopedia of what they're able to do and continuously enhance it. At pag yan po, nagawa po natin. Nagsasabi natin at sa kapag-contribute po tayo pag-join natin sa government. Mukhang ang mga miyembro naman po ata ng GSIS ay panatag at tiwala sa pamumuno ninyo. At ito lang ilan na naglalabas ng ganitong mga aligasyon ang medyo hindi nag-aalinlangan. Parang hindi... Iniikot po. Sige po. Oo, iniikot po natin sa lahat ng mga miyembro natin. Pagka naririnig natin, meron ho kayong tanong, meron ho kayong mga fears, appreciation. Magkirap tayo, papaliwanag po namin sa inyo kung ano ginagawa namin. Transparency, yan po ang ating polisiya. At mga government union, organization, so yung mga guro, ano ho nila, dinigito namin. At kung sino po, gusto pa malaman kung paano ko kami nagagawa, nagbibigay. You're very welcome. I'll personally go to you, I'll explain to you, and I'll be able to account what we get to do. At the end of the day, my objective here is to make na ginawa. Yung ginawa po ay tagline po ng DSIS. Pero tama po ba, President Vic, na yung tatlong kumu-question sa inyo, nagsipag-resign na rin? Tama po ba yung balita namin? Mako-confirm na pagka na-confirm, hindi po wala po akong papel na kanilang hindi masasagot po yan. Pero talaga na balita na yung tatlo, kung yung ay naghain din po ata ng kanilang resignation as trustee ng GSIS, President Vic. Once I have the official papers, then I'll be able to comment. But until I have it, I cannot comment, sir. Opo. Anyway, mabanggit ko lang, hanggang ngayon ho ba may ideya kayo kung ang DepEd, kasi lagi ho kami nakakatanggap ng reklamo at sumbong, yung mga teachers
talaga bang meron pang may utang pa ba talaga ang DepEd sa GSIS? Yung mga empleyado po nila, particular na po mga teacher, President? Hindi po DepEd. Yung mga guro, sila po ay umiutang. So, yun po kasi lang po na ibang mga membro ng gobyerno, pagka may emergency, sila po yung umiutang. Opo. Sir? Yes. Anong katanungan mo? Opo. Ang sagot ko So, ibig sabihin, kasi ang pinopoint lang po nila, lagi silang, aywan ko, siguro lang baka, kasi matagal na hong problema ito sa DepEd noon pa man Matagal, bata pa kami reporter. Ito ba talaga hindi nila, anong dapat gawin para ma-update po ito, President? Ma-update po yung yung kanilang contribution. Kasi ang binabanggit ng mga teacher, na binabawasan naman daw sila. Pero kapag kami nag-file sila ng loan, ang sinasabi, ito po updated yung hulog ng kanilang mga members mula sa DepEd, Mr. President. Okay. Naintindihan ko na ang iyong katanungan. Opo. Ganito yan, Kadjen at Nelson. Ang agency po, pag nag-remit po sa amin, minsan nagkakaroon ng delay dahil may mga na-promote, nagkakaroon ng aberya minsan dahil naka-leave or what. So, update ni Juan de la Cruz ng kanyang remittance sa amin ay hindi po accurate. Pag hindi po accurate yan, nagkakaroon po kami ngayon ng aberya sapagkat hindi po kami mag-grant ng loan sa isang tao na hindi nakapag-remit ng kanilang contribution. Opo. Malalaman po namin sila, nakaltasan sila ng agency. Yun na nga ang po, agency hindi nakapag-remit sa amin. Yan po ngayon ang inaayos ng DepEd at ng GSIS. Yung mga disbalances yung hindi pa nare-remit sa amin po ng agency. Yan po, ginawa ng GSIS. Naku, huwag natin pabayaan si Juan de la Cruz sa magsasuffer. Tatalo na po namin yung mga yan kahit po na may discrepancy pa kami. Kami na ng DepEd na nag-aayos. Kaya yung mga kwento na hindi nakakautang, urban legend na po yan. Nakakautang na po sila. At kung kayo po hindi pinapautang dahil dyan, or dumiretso po kayo sa atin. Ako po mismo titingin sa problema nila. Opo. Pasensya na kayo. Kaya ko nung nabanggit ay singit ko po yung bagay na. Kasi minsan po, ang ibang teacher humihingi ng tulong sa amin, humihingi ng, yun bang pinapadala sa amin, kami naman nire-refer ho dyan. Kaya, kaya ko po nabanggit, President Wick. Anyway, Opo. Pagka may ganyan po, banggitin ho nyo sa akin. Mas mabilis ako makaka-action agad. Sasabihan ko mga kasama ko. Ay, salamat po naman. Anyway, ano po ang mensahe ninyo sa lahat po ng mga miyembro ng GSIS? Kayo po bilang presidente po ng GSIS, President Wick. Sa ating mga kawanin at miyembro ng GSIS, ako po ay nangangako sa inyo na inyong pinag-ipunan na kontribusyon ay patuloy namin aalagaan. I've always been guided by the principle of making sure that we are very careful, we invest it properly, that we be transparent, we look after your welfare, at yung mga umipotong fake news po dyan, be very discerning. Because during these difficult periods, there's a lot of noises that can be created for whatever reasons, but one thing is certain. Your money is safe. Your GSIS is strong. And we are going to always exert all our efforts to make sure that we provide the ginhawa that each and every one of you deserve. Well said po, Mr. President. Ang akin na lang pong pakiusap ganito. Kapag may mga importante kayong ipapahayag, kahit hindi po kami makatawag, kayo po ay pwedeng tumawag sa amin. Bukas po ang palatuntunan ito. Baka makatulong kami para sa mas malawak na kabatiran ng mga miyembro po ng GSIS, Mr. President. Ano po? Open po ang aming palatuntunan para po sa inyo, Mr. President. Napakasarap pakinggan po niyan, Katjen Nelson. Umasa po kayo na tayo po ay magtutulong-tulong para makarating po ang mga ating mensahe, produkto at ating gustong marinig kung meron mang hinaing ang ating mga miyembro through your program in DZEC.
Yes po. Mga kaibigan, ang presidente po ng GSIS, ang ating nakapanayam, si President Vic Veloso. Maraming pong salamat sa inyo.